Magandang gabi. Tayo po ngayon ay magluluto. Aking pong i-share sa inyo ang ating putahe na ito ay gata ng niyog na may blue marlin at sari-saring mga gulay. Ito po ang ating mga ingredients. May string beans, may talong, meron siyang okra. Yan mga palangga ang mga ingredients at huwag pong kalimutan na lagyan din ng gata at saka meron din siyang tanglad na tinatawag sa amin. Yan, napakasarap mga palangga. Isi-share ko sa inyo na meron palang 10 benepisyo na makukuha natin sa gata ng niyog. Ang gata pala ng niyog, ang number 1, ito pala ay may medium chain triglycerides. Ang pangalawa, sagana pala ang gata ng niyog sa vitamins at minerals. Ang pangatlo ay mataas din ito or mabuti din ito sa kalusugan ng ating puso. Kaya huwag po tayong matakot na kumain ng may gata dahil ito pala ay magaling para sa ating puso. Ang pang-apat, maitaas din ang ating immune system kapag tayo ay kumakain ng gata ng niyog. Tumutulong din ito sa para ipababa yung ating mga timbang kung may problema tayo na mataas ang ating timbang. Ang gata pala ng niyog ay okay din upang ipababa yung ating timbang. Ang pang-anim, ito ay maganda din para magkaroon tayo ng magandang buhok at kutis. Ang gata ng niyog. Meron din itong pang-pito ay meron din itong alternatibo para sa lactose intolerance, yung hindi makainom ng gatas dahil mataas yung kanilang lactose intolerance. Ang gata ng niyog ay okay din pala. Ang pangwalo, ito ay good cholesterol. Ito ay lumalaban sa mga mataas na bad cholesterol na meron tayo sa ating katawan. Kaya huwag matakot magkain ng gata ng niyog. Ang pang-anim, ito pala ay panlaban din sa mga bakterya, viruses at mga fungi. Kaya kapag kumakain tayo nito, lagi, gumaganda din ang ating mga kutis. Kung may problema man tayo na hindi maganda ang ating mga kutis. Ang pang-10, ang gata pala ng niyog ay mataas din ito sa mineral na pinalakas din ang ating buto at ngipin. Dahil ang ating gata ngayon ay gata ng niyog at may blue marlin at sari-saring gulay, isi-share ko din sa inyo kung ano ba ang kabutihang makukuha natin doon sa blue marlin na isda. Ito palang blue marlin ay mababa sa saturated fats and sodium. Ito ay mataas sa vitamin B12, vitamins B6, selenium, niacin, at mataas din sa protina. So yun siya mga palangga. Nakikita naman ninyo sa ating pagluluto, kailangan lang talagang pakuluing mabuti yung ating gata para maluto talaga siya. At yung mga gulay din ay huwag natin siyang latain. Kailangan kapag kinakain natin yung mga gulay, sariwang-sariwa siya, crispy-crispy pa. Huwag din natin siyang lutuin na pagkatapos natin himayin, iluto natin agad. Kaya kailangan hugasan muna habang o before preparing the ingredients, yung mga gulay, hugasan muna sila lahat. Tapos kung ready na, hindi na natin sila dapat hugasan upang hindi maalis yung kanilang mga bitamina na meron din sa ating mga gulay. Ang mga gulay naman na iyan ay sagana din sa vitamin A, yung ating okra, yung talong, yung meron din tayong mga string beans na ating inilalagay. Iwasan din nating maglagay ng maraming asin upang hindi din tayo lalong-lalo na yung may mga may sakit sa kidney, may problema sa kidney. So, kailangan katamtaman lang ang paglagay natin ng ating asin. So, yun siya mga palangga. Napakasarap talaga. Siguraduhin ding na lutong-luto yung ating gata.
At I said, sariwa ang mga gulay. So yun lang po. Marami pong salamat. Bye-bye!